Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus sa mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakilang araw ng pamamahingang ito, kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti, subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ay nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ng sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw, itong dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Pinagdiriwang po natin ang pag-ibig para sa atin ng poong Jesus Nazareno. Tayo po yung mga nagsisikap na deboto. Unang Biyernes tayo dito sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng poong Jesus Nazareno. Ngunit kakaiba itong araw na ito. Bihirang-bihira. Matapat ang kapistahan, ang solemnidad ng kamahal-mahalang puso ni Jesus sa isang unang Biyernes. Ako po'y may edad na. Ang memorya ko ay hindi na maigi. Pero habang kaya ng kokote ko, matagal po akong nagsilbi dito. Naging kura po ako dito sa mahabang panahon. Kayo mga naglilingkod dito, kailan ba yung huling beses na natapat sa unang Biyernes itong kamahal-mahalang puso ni Jesus? Kaya espesyal ito, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang pagmamahal. Bawat tao, bawat nilalang, bawat isa sa atin, hinahanap ang wagas na pag-ibig. Ang pag-ibig na tayo'y tumataya. At pag-ibig na ang ating ibinigay ay tinanggap. Yung nakababata sa atin, ang tawag dito yung kinikilig sa pag-ibig. Pagamat lahat naintindihan yan. Yung may damdamin o emosyon na nakalulundag ang puso. Yan ang hinahanap ito. Sinisikap ito. Kadalasan po sa ating karanasan at mga pagsusubok, hindi naman lahat nagwawagi sa pag-ibig. Lalo-lalo na yung pag-ibig sa level ng mga tao. Ang ating tunay na inaasam, magaganap, matutupad, mapupuno sa puso ng Diyos. Sa ating maganda po, ang ating pangalawang pagbasa hango sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Epeso, yung kapuspusan
Hinahanap natin kasi sa mundo eh. Kulang ang mundo. Material ang mundo. Sinasabi ni San Pablo, hanapin sa espiritual, sa makadiyos, sa makalangit na dimensyon. Sapagkat ang tinutukoy dito, napakalalim. Sapagkat malalim po ang pag-ibig. Kung iibig ka, hindi mababaw. Hindi yan na may transaksyon ka, hindi po ganon. Tinutukoy dito yung Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, mananahan sa puso mo. Dakila ang pag-ibig ni Jesucristo, pahayag ni San Pablo, ang kapuspusan. Siya po, upo ako. Sinisikap ko pong magproklama ng maigi. Ang kapuspusan, mapupuspos sa atin ang pag-ibig. Kung alam lang natin, yung pinakahanap natin, puspos, punong-puno. Ika nga siksik liglig, umaapaw tayo sa pag-ibig. Hinahanap ng bawat tao yan. Sa unang pagbasa natin sa propeta Hosea, ang pag-ibig ng Diyos hinambing sa isang maarugaing magulang. Nung bata pa ang Israel, tuwang-tuwa ako. Yung unang hakbang niya, yung mga magulang, yung meron silang sanggol. Siyempre, pupuyat ka, yung tulog mo, kapos na kapos, at yung unang ngumingiti sa'yo. Kasi, laman mo, dugo mo, ngumingiti sa'yo ang sarili mo, hindi sa salamin. At yung unang hakbang ng yung sanggol, yun na nagbibigay saya sa magulang. Yung pagmamahal ng isang magulang. Kaya lang, yung bata, naging lumaki, tumanda, tumigas ang ulo, naging rebelde, sumuway, hindi sumunod, tinanggap pa rin ng magulang. Bumalik kayo ng buong puso. Yan ang buong tema ng propetang Hosea. Meron kami sa seminaryo yung Hosea, yung kanta, "Come back to me with all your heart." Come back to me with all your heart. Lumang kanta yun sa Ingles. Bumalik kayo sa akin ng buo niyong puso. Ang puso natin ang hinahanap ng Diyos. Isa pang sa ating ebanghelyo ayon kay San Juan, sapagkat ang pinaka pruweba ng pag-ibig na Diyos sa atin sa Kalbaryo, inulos ng isang kawal ng sibat ang tagiliran ni Jesus. Ang ibig sabihin yung tagiliran, yung pinakamalapit sa puso niya, at umagos ang dugo at tubig. Sinabi nga ni Santo Tomas de Aquino, bantog at dakilang teologo ng simbahan, doktor ng simbahan, ang misa ay sakramento ng pag-ibig. Dito bumuo sa atin, dito'y umulan sa atin ang buhay ng pagliligtas. Ipinagkaloob sa atin. Sa krus, dito, yung sakramento, pinakamalaga, ang misa, ipinagkaloob sa atin para tayo'y makaisa niya kung nanamnamin natin. Ang kamatayan niya, ang sakripisyo niya, ang pag-aali ng sarili, kamatayan na pupunta sa tagumpay ng kaluwalhatian. Alam po ninyo, ang ating Diyos ay ang kagandahan. Alam nyo, tayo ang pangit dahil sa ating kasalanan. Ang mundo, ang nililigawan yung pinakamaganda,
ang atraksyon sa pinakagwapo. Yung pangit, sino ba pumapansin sa pangit? Diba? Iniiwasan, diba? Kaya liniligawan yung pinaka maganda. Di po ba? Sa atin, yung atraksyon. Ngunit sa Diyos, baliktad. Ang kagandahan, ang sanhi ng kagandahan. Nakalimutan ko nga pala, pasensya na po. Yung kanina yung halimbawa, magulang, yung sa krus, yung pag umapaw, bukal. Yung bukal. Ang bukal ay yung umuusbong, di ba? Yung kung umakyat ka sa bundok, yung umaagos. Ha? Yun ang ganun ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, yung umaagos. Hinahanap, nililigawan ng kagandahan ng Diyos. Ang isang napakapangit na nilalang katulad ko dahil sa ating pampapangit ng kasalanan. Kung makikita lang natin ang mata ng Diyos, kung gaano kapangit tayo dahil sa kasalanan, pinaitim natin, pinabaho natin, nakakadiri. Yan ang nakikita ng Diyos sa atin. Wag na tayo, nagkukungwari lang tayo, nagtatago tayo, nagpepeki lang tayo na tayo'y magaling. Pero ang Diyos, di tayo magtatago. Ang Diyos pa ang lumiligaw sa iyo upang linisin ka, maging mabango ka, maging maganda ka, maging gwapo ka. Kakaibang Diyos yan. Yan ang pagmamahal. Yan ang pagmamahal. Papasalamat ako. Wala nang Diyos na gagawa niyan. Si Jesus, Diyos, ang Diyos, nagpakababa hanggang sa punto ng kamatayan. Kung ako'y Diyos, gagawin ko ba yun? Para sa iyo. Kung ako Diyos, ewan ko, baka hindi. O ikaw. Pero ibang kabaitan ng Diyos. O ba? Yan ang pinagdiriwang natin ngayon. Sige na po. Tayo yung mga hindi karapat-dapat, mga peste tayo na dapat tapakan, ngunit para sa Diyos tayo ang kanyang sinisinta. Yung nililigawan. At ang pagligaw niya, dito pa. Yung sinabi dito sa pangalawa, alam mo, lumiligaw, ayaw niyang pabuko, palihim pa, di ba? Ayaw niya, nililigawan mo yan. Kahit ng Diyos ganun. Sinabi, lihim na panukala. Katulad natin, ayaw mo pahalata. Kung yari ka pa, hindi ka lumiligaw, pero di ba type mo, no? Ganun din ang Diyos. Yun, isa pa sa mga katangian ng Diyos yan. Pasalamat tayo. Sige po. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa, masuklian natin, mabigay natin ang ating sarili, maging karapat dapat tayo, magpakalinis tayo, mangumpisal tayo, magpabango tayo, upang gawin nating disente ang ating sarili, upang karapat dapat tayo sa dakilang pag-ibig ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno.